ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Sa mga susunod na araw, asahan pa raw ang mga pag-ulang katulad ng naranasan kanina sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Pumasok na nga ba ang tag-ulan? Alamin natin mula sa GMA resident meteorologist na si Nathaniel Cruz. Mang Tani. Hi, good evening Jessica. Kanina, nasa 62 millimeters yung dami ng ulang naitala dyan sa may Pag-asa Science Garden dito sa Quezon City. Sa loob lamang yan ang hindi hihigit sa 2 oras. Pero doon sa port area sa sa Maynila, 16.7 millimeters. At sa Naiya, wala pong naitalang ulan. Yung 62 millimeters na yan, itinuturing yan na torrential rains o yung napakalakas na buhos na ulan. Base naman yan sa rainfall classification ng Pag-asa. At yung ganyang katindi na buhos ng ulan, Jessica, yan ay bumagsak sa Quezon City lamang, ha? Pag naipon yan, ang katumbas niya ay 10.2 billion liters ng tubig na kaya namang pumuno ng halos 4 na bilyong Olympic-sized swimming pool. Kaya gano'n na lamang yung baha, Jessica. At sa ibang bahagi naman ng Luzon, tulad yan sa Baguio o sa Pag-asa Baguio Synoptic Station, nakapagtala naman ng malakas din na ulan. Kaninang hapon yan, 18.3 millimeters dyan sa may Pag-asa Baguio. Ang thunderstorm na naranasan kanina, yung kitang-kita natin, yung kulay pula na yan, Doppler radar image naman to, Jessica, posibleng maulit po yan sa mga susunod na araw. Kaya asahan po ang ulan dyan sa mga riyo naman ng Cagayan Valley at Mimaropa. Bukas yan ng umaga at sa hapon, buong Luzon na ang makakaranas ng thunderstorm. Posible naman na hanggang katamtamang ulan dyan sa mga riyon ng Ilocos Region, dyan sa may Cordillera at maging sa ilang bahagi ng Central Luzon. Araw ng Miyerkules, ganyan din ang panahon ng inaasahan natin. Mga pag-ulan, thunderstorm, lalong-lalo na pagdating sa hapon. At dito sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan. Hanggang buong linggo yan, Jessica, 90%. Hanggang Wednesday, hanggang Friday, bahagyang bababa, araw ng Sabado. Pero yung ating init factor, mananatili pong maalinsangan. So, maalinsangan muna pagkatapos uulan. Sa Visayas, Western at Central section naman ang uulanin bukas ng umaga. At sa hapon, may chance na rin ng thunderstorm sa buong Visayas. Sa Miyerkules, makakaranas ng ulan yung buong Visayas mula umaga pa lamang hanggang sa hapon. Habang sa buong Mindanao naman, umaga pa lamang po bukas ay may ulan na. At sa Miyerkules, simula sa hapon, asahan na yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. At hanggang katamtamang ulan naman ang Pagandaan diyan sa may Zamboanga Peninsula, diyan sa may ARMM, hanggang diyan sa may northern section, Jessica. Mang Tani, foremost sigurong tinatanong ngayon ng marami nating mga kababayan, tag-ulan na ba, Mang Tani? Hindi pa, Jessica. Unang-una, yung hangin na dapat ay nagdadala ng pag-ulan, dapat siya nanggagaling na dito sa may southwest. So ngayon, kitang-kita natin, halos easterly pa lang yung hangin, yung nakikita nating araw na yon na umiihip dito sa may Luzon. Pero dito sa may Mindanao at ilang bahagi ng Visayas, nagsa-southeasterly na o southerly. So kapag ang hangin mo ay talagang galing na dito sa may West Philippine Sea o South o dyan sa may galing sa Timog Kanluran, doon na natin sasabihin na simula na ng tag-ulan, dulot ng hanging habagat. Sa ngayon, dun pa sa eastern part ng bansa nanggagaling yung hangin. So, ano ito mga Tani? Predictable ba ito? Expected? O medyo kakaiba? Hindi naman, Jessica. Yun ang natin, ang tawag natin dito, pre-monsoon rains. Ibig sabihin, dahil meron ka ng southerly wind, meron kang easterly, kaya mas madalas na makakaranas tayo ng thunderstorm. Hindi lang dito sa Metro Manila, kung mapapansin mo, halos ilang araw na tuwing hapon o gabi, may thunderstorm tayo. Yung nakikita mong kulay green na yan, Jessica, at yung kulay dilaw, yan yung senyales na halos yung buong bansa natin nakakaranas na ng mga thunderstorm, lalong-lalo na pagdating ng hapon. So ito yung mga senyales na halos malapit na yung hanging habagat. Ang hinihintay lang natin kasi para tumulin yan, Jessica, pagdaan ng isang bagyo. Isang bagyo na hahatak ng hanging habagat at siyang magdadala ng mga pag-ulan. At ito nga, yung normal track ng bagyo pag June, yan yung nangyayari. Pag yung bagyo ay dumaan dito o kaya ay kahit hindi tumama sa Luzon pero humatak ng habagat, yan yung magsisilbing triggering mechanism
para magsimula na yung tagulan dito sa atin. Naghihilahan yung mga hangin, ano, Mang Tani. Yung Davao, nung 2 weeks ago na nandun ako, nag-uulan na rin daw po gabi-gabi. Mukhang maulan din dyan sa inyong mapa, Mang Tani, no, sa Davao? Yes, Jessica, halos itong buong Mindanao, kapag kasi habang hinihintay natin yung pagsapit ng hanging habagat dito kasi nagsisimula na yung mga tag-ulan. Actually, hindi lang dito sa atin sa Metro Manila naranasan yung binabanggit mong Davao. Nung isang araw ay mahigit 100 milimetro yung naitala dito sa Davao sa loob ng isang araw. Kaya nagkaroon mga pagbaha dyan. Pero yon dulot din ng thunderstorm. So, buong Mindanao, malaking bahagi ng Visayas at western section ng Luzon, ngayon ay nakakaranas ng mga tag-ulan. Lahat yan, senyales na unti-unti nang lumalapit ang tag-ulan dito sa atin. Pero bakit ganun, Mang Tani? Umuulan na, pero may mga lugar pa rin na katulad ng Dipolog, dun sa mga pinakita nyo kanina, 42 degrees pa rin yung init factor. Yes, Jessica, hindi lamang sa Dipolog, maging dito sa Metro Manila, Jessica, kung mapapansin mo, bago pumatak o bago magkaroon ng thunderstorm, umaabot ng 41 degrees. Tingnan mo to, 39 yan. Yan yung sa weather company. Pero posibleng umabot siya ng 41. So yun yung isang ano natin, mga kapuso, Jessica. Bago magka-thunderstorm, magiging napaka-alinsangan. At pagka nagkaroon ng thunderstorm, bahagyang bababa yung temperatura o yung init factor. Pero pagkatapos nun, muli na namang magiging maalinsangan. So yun ang dapat pagandaan natin, Jessica. Maalinsangang panahon, pagkatapos biglang uulan. Bad news yan sa ating kalusugan. Yung mga galing tayo sa mainit, tas uulan, maaambunan ka konti o maulanan ka. Sabi nga ng mga matatanda, mabuti pang maulanan ka na lang ng todo kaysa yung maambunan ka kasi may epekto daw yan sa kalusugan natin. I think some doctors also say that na mahirap yung konting ambon tapos galing ka sa mainit. Kaya ingat po mga kapuso dahil yan po yung panahon ngayon, Mang Tani, no? Muulan pero ang init-init ng temperatura. Tama yun, Jessica. At ang pinag-iingat natin, yung ating mga estudyante. Dahil pasukan na, nung pang isang linggo, yung mga uuwi ng hapon, akala nila walang ulan, hindi magdadala ng panangga sa ulan. Dahil ang pinagandaan yung mainit na panahon at yung mga papasok naman. So dapat dalawa yung pinaghahandaan. Ngayong mga panahon na ito, Jessica, dahil palapit na nga tayo sa tagulan, mainit, maalinsangang panahon mula umaga hanggang hapon at bago naman gumabi yung bigla ang pag-ulan. So Mang Tani, hindi pa ito yung katapusan ng El Nino, nung week El Nino. Kasi umuulan na, syempre nakakabigay yan ng pag-asa sa ating mga magsasaka dahil matinding tagtuyot yung kanilang pinagdaanan. Hindi pa ho ito. Yes, Jessica, hindi pa ito. Kahit po tayong umulan, magsimula na yung hanging habagat natin, magbaha-baha na sa malaking bahagi ng bansa kahit sa Maynila, hindi ibig sabihin nun ay tapos na yung El Nino. At ito nga yung masamang balita, Jessica, no? Ngayon pa lamang, may tag-ulan tayong inaasahan. Pero yung El Nino na yan, na mahina pa sa ngayon, magtutuloy-tuloy hanggang next year at lalakas pa. Ibig sabihin, magiging isang from weak El Nino to a moderate El Nino. Ang paghandaan natin, Jessica, yung next year na tag-araw at tag-ulan dahil posibleng maging mas mainit palalo yung next year summer natin or yung dry season at posible pang mabalam o madelay yung onset ng southwest monsoon natin next year. Although yun next year pa. In the meantime, nakakapanghinayang yung nasayang lang na tubig ulan kanina, Mang Tani, no? Sa report nyo, 10.2 billion liters ng tubig dun sa bumagsak na 2 hours of torrential rain sa Quezon City pa lang yan. Isipin mo kung naipon natin yung tubig na yun, di wala na tayong kailangan pang pag-alalahanan na El Nino kasi meron tayong maiipon sanang ganyang kalaking volume ng tubig kung meron lang tayong sapat na imbakan. Tama yun, Jessica. Kaya nga kumisan yung kahit na yung mga bahay natin, Jessica, meron tayong tinatawag na rainfall harvesting. So yung ulan sana na yun, nag-ipon ng bawat bahay, kahit papano, makakatulong tayo. So yun sana yung ginagawang, o yun yung pinagsisikapang programa ng ating pamahalaan na lalong-lalo na dito sa Metro Manila, pagbagsak ng ulan kasi, run-off lang yan, tuloy-tuloy yan. Hindi na yan. Nasasayang lang. Yes, Jessica, hindi na pumupunta yan sa ilalim ng lupa dahil puro konkreto yung ating karsada. So kung sana yan, nasa gubat, nasa bukid, pupunta yan sa ilalim ng lupa. Pero dito, hindi. Kaya nga, biglaan yung pagbaha, tuloy-tuloy yan sa mga kanal o kaya sa ilog. Pero kung yan ay maiipon, malaking tulong sana yan para kahit papano
maipon natin at makatulong tayo doon sa kakulangan ng tubig, Jessica. May pandilig man lang sana sa mga halaman natin, no? In any case, maraming salamat, Mang Tani. Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.